ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Halina at atinang panoorin. Ako po. Ayan. Yan. Kaya tambak na yan. Additional na naman yan dun sa mga dati na. Baka nakakalimutan na nung iba nating mga kababayan bukod dun sa binanggit natin kanina. Aba, hindi nyo pa rin sinasagot ito yung punto ba na sabi raw ni Brother Eli, maraming tunay na Diyos. At yung Diyos na, kapatid na Willie, pagka ginawa ay hindi tunay. Ay kagaya na sinabi nila, hindi raw naman tanggap ng mga Israelita na si Moises ay ginawang Diyos kay Paraon. Nasaan yun? Nihingan kayo ng katibayan, hindi nyo sinasagot. Sabi nyo hindi tanggap ng mga Israelita na si Moises ay ginawang Diyos kay Paraon. Wala niyan Ala kayo mailitaw. Iniwan ni Brother Eli sa inyo yung katanungan na yan. Hanggang ngayon hindi nyo sinasagot. Meron pa, kapatid na Danny. Kailangan magpakita sila ng ginawa ng Diyos na hindi naman tunay. Paano nga kung sila nga yung nasa sila na nga yun 18 ng Jeremias. Na, yan na siguro nga sila yan. Anong Basahin nga mahihita natin mo kung pa dyan? nakalagay dito, 18 na Jeremias. Nang magkagayoy, sinabi nila, kayo'y magsiparito at tayo'y magsikatha ng mga katha-katha laban kay Jeremias. Sapagkat ang kautusan ay hindi mawawala sa saserdote, o ang payo man sa pantas, o ang salita man sa propeta. Kayo'y magsiparito at ating saktan siya ng dila at huwag nating pansinin ang kanyang mga salita. O kaya Mas mabuti ang nakasulat na yan. Mas mabuti-buti yan. Bakit po? bakit po? Ang gagawin nila kay Jeremias, sasaktan lang nila ng dila. Ako, binugbog na ako ng mga yan. Matindi nga. Mas matindi pa pala. Mas malala sila. Matindi nga ito. Mas malala sila. Pero partially, nangyayari sa kanila yan. Biro mo, ayaw nilang sagutin yung lahat ng mga inilalahad ni kapatid ni Eli. At ang kanilang ginagawa, katha ng walang kapatumanggang chismis. At wag ika natin pansinin ang kanyang mga salita. At alam natin, hindi naman mawawala ang salita sa sacerdote, pati ang kautusan. Oo. Hindi naman sila lalaban ng debate talaga, ng diskusyon. Para matapos nga ito, sabi nga natin, sa isang maginoo, sa isang parehas na... Hindi nga Noon lang Sabado kapatid na Joseph. Opo. Brother Eli? Di ba nung Sabado? Apo. Di ba pinupuntahan ng kapatid ni Willie yung mga kapatid doon sa Commonwealth ba yun? Capitol Estate. Capitol Estate. Oo. At sabi, magdadala raw ng manggagawa niya ng Iglesia ni Cristo nung Sabado. Oo. Di ba, makikipagtimahan daw. Pinapuntahan ko, pinabantayan ko yung lokal. Hindi naman dumating. Hindi naman sumipot, di ba? Wala Pati naman. yung mga kapatid sa Capitol Estate, Kaya ang payo ko sa mga kapatid doon, huwag nyo nang tatanggapin sa bahay nyo yan, si Bernardo Santiago. At wala nang gagawing matino sa buhay niya yan, di ba? Wala. Kagaya lang, wala nang inibakilakabularan yan Talagang parehas na ng, ng dugong nananalaytay itong mga ito. Palibasa ay isang tatay ninyo. Di ba? Kaya ilitaw nyo yan. Saan yung sinasabi nyong may batayan si Ginoong Manalo ng pagpapatong ng kamay sa ulo ng inuordinahang ministro na nakaluhod sa harap niya. Binasa ninyo, Amplified Bible at saka Magandang Balita Biblia. Bakit? Yan bang mga translation na yan?
Ano na yan? Lumitaw na ba yan sa panahon ni Ginoong Felix Manalo na siya'y nag-oordina? At ginawa niya na bang batayan yan? Wala kayong batayan yan noon. Ibig lang sabihin, matagal nyo ng aral at ginagawa na wala kayong batayan kung hindi pa naglitawan yung mga salin na yan na ayon sa inyo isinalin ng mga sa demonyo, wala kayong makuhang batayan. Pero yung Amplified Bible na yung kapatid na Josel, kukunin nila yan. Tungkol lang yan dyan sa ordinasyon. Oo. Pero pag kukunin mo yung kalagayan ng Panginoong Jesucristo, reject nila yan. Bakit naman, kapatid na Abay, Dani? dahil dyan, ang Panginoong Jesucristo yung Diyos eh. Ganun ba? Doon naman sila sa ibang salin. Parang sa Lamsa rin, Brad Josel. Yun ang paborito nila pagka patutunayan na ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Pero kapag ang pag-uusap na po kalagayan ni Cristo, hindi nila gagamitin yun. Bakit naman? Dahil si Lamsa naniniwala na si Cristo ay Diyos. Ganyang katuso yung mga yan. Kaya nga sabi ni Brad Josel, hindi mga maginoong kausap yan, Brad Josel. Ano ba? Laging noo. Kaya hindi natuloy yung discussion sa Bro Josel, di ba? Ikaw naman. May takip naman Kaya hindi natuloy yung discussion sa Rizal eh. Bakit? Doon sa Barcelona, dahil nandun si Cabularan, nandun ka naman Cabularan, di ba? Doon sa pinakasulok na panig ng Sorsogon, hindi natuloy ang diskusyon dahil ayaw nilang lumaban ng debate na isa na lang, pinamimili sila ni kapatid na Resti ng salin ng Biblia. Ang gusto nila ay isang track na Biblia at ang gamitin kasi hindi nila kayang patunayan yung kanilang pananampalataya sa isang salin ng Biblia. At mana pa, I will quote Cabularan. May batayan kami dyan. Yan ay mababasa sa Kan. World history. World history. Akala ko kung ano yung pinagyayabang niyang batayan, yung pala world history. World history. Ay, sukat ang ipakahulugan doon sa 4.13 ng Jeremias yung karo daw, kapatid na Dani, ay yun daw yung mga tangke de guerra. Hindi, yung karo ay yung... Tangke de guerra. Oh. O yung kabayo, yun daw yung aerial cavalry. Ayun. Oo. Aeroplano raw yun. Yan. Meron dito tula Ayan, patulan natin sa ating manunula. Tutula si Sis Luz. Ano ba yan? Ngayon ka lang, Ito po yung pasugo. kapatid na Josel, Opo, Brother Eli. Ngayon ka lang makakakita na yung karo na dapat nakadikit dun yung kabayo. Opo. Nagkahiwala yung karo at kabayo. Yung karo'y nasa lupa, yung kabayo nasa langit. Kapatid na Josel, kayo ka lang makakakita ng ganyang kalaking katangahan. Ito po si Sis Luz. Ito po ay nasa Pasugo. Ito ho, ayan Pasugo yan. Yan po ay Mayo 1976. Yan po. Ayan ho, issue ng Pasugo, May 1976. Ito po ay nasa page 27. Ito, ayan. Ang pamagat ng tula, Apokalipsis 7:2-3. 7:2-3. Ayan ho. Ayan. Apokalipsis 7:2-3. Page 26 and 27 ho nitong issue ng pasugong ito. ang sabi, Aling Rosay, sige. Ito sige. Tutula Tulain po. mo na, kapatid Ganun na ba? Luz. Nakalimutan At ko. hintay na kami. Ito po. Ang anghel sa hulay isang mangangaral. Di anghel sa langit na inuutusan. Hindi espiritu yaong kalagayan, kung di taong sugo na dala ang aral. Dapat may emotion. Kundi isang sugo! Ikaw na lang kaya. Ito pa. Dako ng gawa'i sinabing malinaw, sikatan ng araw ang inaakyatan. Katuparan ito'y malayong silangan, bansang Pilipinas ang nasabing lugar. At ang hangin naman na siyang pinipigil, 4 na anghel ang kakasangkapanin. Sabi ni Isayas, nang kanyang banggitin ang tawag ng hulay, mainit na hangin. Ang hanging nasabi ay may mga karo. Ang nakakatulad nito'y ipo-ipo. Mayroon ding kasama na mga kabayo, pawang lumilipad kung ito'y tumakbo. Yan. Ayon kay Isayas, ito ay digmaan. Ang karot kabayo ay mga kasangkapan. Ang mga kabayo, pag nananalakay, mga tao'y takot at di mapalagay. Katuparan nito'y pawang isinulat ng 3 lalaking pawang manunulat. Sila'y si Isloson, Anderson at Boak. Aklat pandaigdig ang nagpapahayag. Pawang mga tangke ang nasabing karo. Aba?
Ang kabayo, Ulit. Ano raw yun? pawang mga tangke ang nasabing karo. Okay. Ang kabayo naman ay mga eroplano. Aba. Saan ka nakakita kapatid na Josel, ha? Saka, Brother Josel, Aba, Brother Eli. malaking katangahan yan eh. Saan ka nakakita na yung kabayo, nahiwalay dun sa karo. Sa talagang diwa ng Biblia, yung kabayo, yung karo, hinihila ng kabayo. Apo. Di ba? Kaya ako magbabasa ka ng mga talata Biblia sa kapatid na Willie sa Biblia, no? Pag magbabasa ka, yung kabayo, humihila dun sa karo yun. Apo. Naalala ko, ako'y may tula Yung mga, niyan. yung mga kabayo, no, karo ni Parao, di ba? Hinihila ng mga kabayo. Kaya sa Biblia, yung karo, kasi wala pa naman noon na ibang Gamit po. kasangkapang pandigma, kundi yung karo Chariot? chariot na hinihila ng kabayo. Kabayo, oh. And the chariots of Pharaoh are being pulled by horses. Opo. Ano? Ito, nung pakahulugan na yung karo at saka yung kabayo dun sa Jeremias, yun daw karo ay tangke de gera. Oho. At yun naman daw kabayo, yun naman daw yung eroplano na nasa aerial cavalry. Ay, na- Opo. Paano ngayon nagkahiwala yung saan ka nakakita ng tangke na ang humihilang kabayo, eroplano, nasa taas yung hindi humihilat, nasa ilalim. May tula ako dyan, kapatid na Luz, bago mo ituloy. Ano? Ano yun? Kung ganyan yan binabasa mo, ay ang tangke daw ay yung karo. Oo. Masasabi ko niyan, magtuturo nito'y mga tarantado. Ang mapaniwala ay lalabas na gago. May biro mo namang kalokohan niyan, kapatid na Luz Biro mo namang ilagay mo yung Ayun nga. paghiwalayin mo yung karot kabayo. Yung kabayo nasa langit, yung karo nasa ilalim. Sa Biblia, yung karot kabayo, magkasama talaga yun. At yun mismo ang sinasabi ni Jeremias, kapatid na. Willie, pakibasa mo. Ganito po sinasabi sa Jeremias sa 4 at 11. Ganito po nakasulat. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayoy, magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Kabayo ni kang kanyang karo, parang ipo-ipo, ang bilis. Papo. Dahil yung kanyang mga kabayo, matulin pa sa agila. Kapo. O, di Makila, opo. magkaduktong talaga yung karo at Opo. kabayo. Opo. Sukat mapaghiwalay. Ipahilam ba naman yung tangke sa aeroplano? Ano nga bulara ka? Kung ikaw ang general ng nakikidigma, ay, matatalo tsak kayo eh. Sukat ipahilam mo yung tangke sa aeroplano. Nako. Meron pa tayo dyan, Kaya hindi po dapat isama ng loob ng sinumang kung masabi namin na itong si Mr. Soriano hindi gaanong pinaggagagamit yung kanyang isip. Mas ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip eh. Sama ko yun. Hindi ba? Puro bibig lang. Oh, sapagkat tingnan mo, kapatid na Ramil, kapatid na Rene. Bakit niya itatanong? Sabi niya, tama yun. Di araw-araw ba nag-aabuloy? Opo. Bakit niya itatanong yung kung araw-araw nag-aabuloy samantalang bago pa dumating sa puntong yon, sinabi niya na nga na ang lahat ng mga nagsisampalatayang nagkakatipo noon, lahat ng kanilang pag-aari ay sa kalahatan. Pagkatapos, itatanong pa niya na noong bang isagawa ng mga unang Kristiyano, yun ang gusto niyang tukuyin, yung araw-araw na pagkakatipon. Ibig ba sabihin, araw-araw nag-abuloyan sila. Di hindi ganong ginagamit ang isip. Bakit mo itatanong na kung sila araw-araw ay nag-abuloyan? Gayong naibenta ng lahat Opo. yung kanilang ari-arian Ano pa? at naibigay ng lahat sa mga apostol, ano pa ang kanilang iaabuloy? Araw-araw. Kaya makikita natin, hindi masyadong pinaggagagamit. Wala masyadong pinagagagamit yung isip ko, kapatid na Joseph. Opo. Para bang natapos na ang Kristyanismo doon sa panahong nagtitipon sila araw-araw sa templo, no?
Pagkatapos nito, dumating nga yung dispensation ni San Pablo, kung saan si Pablo ang nag-utos na ang sabi, ang abulo yan, ang koleksyon, tuwing unang araw sa linggo. O diba? Yan ang tutulan mo na hindi lumitaw yung batas na yan sa Kristyanismo. Kasi ang sabi mo, ang tinutukoy ko raw, yung mga unang Kristiyano. Aba, hindi ba kasama rin yung dispensation ni San Pablo? Na nag-utos siya ng abulo ang gagawin ng Corinto, ng Galacia, at ng iba't ibang iglesia noon na kabilang sa mga Kristiyano ay nag-aabulo yan tuwing unang araw ng Sanlinggo mula sa kanilang mga ibinukod sa kanilang mga bahay. Oo. Opo. Hindi inilagak sa kapilya. Lumilitaw dyan, kapatid na Josel, bumabalik na naman sa kanilang mukha yung kanilang ginagamit na talata doon sa Aklat ng Gawa dahil pinatutunayan lang at napatunayan lang po natin na may pagkakatipon talaga na walang abulo yan. Taliwas doon sa kanilang claim na pag tuwing magkakatipon, may abulo yan. Paano nga itong mga tao itong nagkatipon ay walang abulo yan? Dahil kung talagang kailangang magkatipon, ay pag nagkakatipon ay may abulo yan, dapat mag-abulo yan nga yung mga tao ngayon nagkatipon. Hindi nga ganun eh. Ay sabihin niya, naibigay na nga eh. Ay panahon naman ni San Pablo, sabi ng kapatid na Eli, kapatid na Josel, hindi na ito ibinigay lahat yung, labas na sila dun sa panahon yon. Bakit naman at tuwing unang araw ng Sanlinggo ka ang hinihingi? At hindi Huwebes, at saka Linggo. At Santa Cena. Opo. At kahit anong kailan pa. Hindi ganun. Kahit kailan. Kaya nga sabi ni Kapatid Nalos, maganda yung point ni Kapatid Nalos eh. Ano po yun? Dapat ang inilagay, anumang araw ng Sanlinggo. Hindi na tuwing unang araw ng Sanlinggo. Pinalitan na. Anumang araw ng Sanlinggo na sa kanilang Biblia. Ayan ang Biblia ng utak ni Kabularan eh. At yan ang kanilang tunog. Ay, nako, mga kababayan. Tunog ng Watusia. Nasupot. Bomba pala daw eh, Brad Josel. Bomba. Yun ba ang bomba? Oh, may kabularan. Bomba na yun. Sa bagay may dalawang klase ng bomba. Ano? Di ba may bombang bolt? Doon sa puntong yun, nahubaran si Kabularan eh. Walang natira kung hindi nasa taas. Ay siya. Kaya mga kababayan, more to come. Abangan po ninyo. Tingnan natin, meron pa sila bukas no? Hindi na naman sasagot yan. Sigurado na naman ito, kapatid na Danny. Tatalo na naman ang ibang paksa para makaiwas na naman sa pagsagot sa mga assignment kay Brother Eli itong mga Pero we assure our listeners na ano man sabihin nila, susundan natin sila. Opo. Kung buhay pa tayo. Dahil iulan ako ng mga text message. At hindi na nga lang naituloy doon sabi pa ni Kabularan kanina dapat daw ang apelido ni Brother Eli hindi Soriano. Dapat daw ang pangalan ni Brother Eli, Eliseo Pilipit. Talaga. Hindi naman ako Pilipit, kapatid na Josel eh. Kahit naman nun sa daan, saan nila Kahit saan daan, daan, hindi naman eh. Hindi, kung gusto mo, buong pagkatao ko'y tingnan mo at walang Pilipit eh. Dako. Ako'y diretso naman eh, kapatid na Josel. Oo nga po. Inspeksyonin mo ako buong buo, walang Pilipit. Sa kanila kasi pattern na yun kapatid na Willie, Danny, Sis Luz. Pattern na ang kanilang paraan pala talaga ganon. Ipaangkin nila sa'yo, yung hindi mo sinabi. Ipapaangkin nila kay Brother Eli, yung hindi naman natin paniniwala at hindi iniaaral. Pagkatapos yan ng titirahin nila at lalabanan nila, na parang oo nga naman, may mali. Wala Ngayon, hindi naman po namin gusto ito na makipag-usap dito kay Kabularan, mga kababayan Kasi as we go along, nahahalata ko yung Kabularan and Company. Yung sinabi nilang wala raw laman kayo ni kapatid na Resti. Na para daw lata ng bagong na walang laman. Sa kanila ko nahahalata, sila ang walang kalaman-laman Ganun po ba yun? Kasi kaya ko sinasabing walang laman, parang parang away lang ng bata na nag-aagawan ng lollipop yung assessment ko Walang masyadong marami kang matututunan sa kanila. At lalo na pag ang mapapakinggan mo sa kanilang programa, babasahin nila yung mga libro ng mga scholars ng Biblia, yung kay Anger, yung world history, etc. Hindi naman kanila yun Pagkatapos babasahin nila, wala ka rin mapupulot sa kanila. Mabuti pa, ikaw na lang magbasa ng libro ni Anger.
Ngayon, ang ibig ko sabihin, we hate this kind of series. Hindi natin ito gusto, kapatid na Josel. Kaya lang, hindi tayo makakaiwas. Bakit po? Meron po kasing mga kababayan tayong tumatawag. Bakit kasi pinapatulan nyo ikayan, Mr. Soriano Yan. Lalabas, ulit-ulit na lang. Kapag ka lahat ng sasabihin nila, sasagutin nyo, ulit-ulit lang sila, ulit-ulit din kayo sasagot. Kami po, hindi kami magsasawa sumagot ng sumagot. Ngayon, yung nakikinig, baka may nagsasawa, sinasabi namin, hindi ho namin gusto ito. Kaya lang, tayo na nanahimik dito sa Channel 21, pinuntahan nila tayo rito. Tapos, para tayo makasagot, kumuha tayo ng oras pagkatapos nila. Ang ginawa nila, iniwan naman nila yung oras nila dati, kumuha ng oras pagkatapos natin. Kaya akala siguro nila, hindi ko na sila susundan. Kumuha naman ako uli ng oras pagkatapos nila. Lumaki lang ang babayaran ko. Nadagdagan ng mahigit kalahating milyon yung babayaran ko. Just for the sake of our listeners na maaaring masapanganib ang kanilang pananampalataya pag walang sasagot dito kay Lakabulaga. Gaya nga po nung nakararating sa ating mga tanggapang mga liham, mga text messages na, Brother Eli, kailangan po ikang sagutin ninyo yon dahil maraming taong, kagaya sa mga probinsya, kapatid na Josel, hindi namin alam kung anong sagot talaga doon na para bagang totoo at napaniniwala nga nung kung walang sasagot at di natin liliwanagin. Kaya tayo, napipilitan tayo na ganito dahil gusto nga nating makasagot, kapatid na Josel. No po. Actually, sila nag-umpisa nito, no? Kaya, umpisa na natin ulit ang sagot. Diba, kapatid na, meron silang sinasabi, kapatid na Mel, na tayo raw nagmumura. At binabasa raw natin yung magandang balita Biblia pag gusto nating magmura. Yung bang pinapabasa ko sa yung tanga, kapatid na Willie. Mura pala sa kanya yung tanga Ganun po. Kaya pag siya nagsabi ng tanga sa kapwa niya tao, Minumura na hindi niya sabihin pagmumura yon, ang intensyon niya pagmumura. Wala pala siyang, hindi niya na pala magagamit yung salitang tanga sa ibang pag-uukulan. Opo, maliban sa mumurahin na niya yung kanyang kapwa. Sila raw, hindi raw sila naninira, hindi raw kagaya natin. Ano? Patugtugin nga natin yun, kapatid namin. Gusto ko lang liwanagin sa lahat. Kayo na mga nanonood sa pagkakataong ito, hindi ho namin sinisira si Mr. Soriano. Walang dahilan At wala na tayong sisirain sa tao yun Hindi raw nila tayo sinisiraan, wala raw dahilan. Wala na raw sang sisirain sa atin. By implication, parang sira na tayo talaga. Yun ang kanyang gustong patunugin Hindi raw nila tayo sinisiraan dahil wala na raw sisiraan sa atin. Yun ang kanya sabi. Tingnan nga natin kung totoo yung sinasabi niya na hindi siya naninira at sa akin at sa inyo, kapatid na Dani, dahil wala nang sisirain sa atin. Totoo kaya yon? Pakinggan nyo, basahin natin, patugtugin natin. tawa niya sa kanyang sarili. Di ba pagka siya napapanood dito sa Manila na napapanood din siya sa Mindanao. Hindi ang ibig sabihin, naroon siya. Sino naman ang mag-iisip mo, kapatid, na kahit naman napakabugok na kamukha ng kanyang mga alala, hindi siguro iisipin yung ganun Napakabugok daw ng kamukha ng aking mga alala. Kayo, 3 bugok. At hindi basta bugok. Napakabugok. Ulitin nga natin yun. Yan ang hindi nagsasalita ng paninira sa kapwa. Ganyan sila Hindi po kaya natutuwa lang sa atin yung Bradeli. Hindi talaga hindi natutuwa. Hindi nga namin... May matinding galit nga, nahalata natin. Ulitin nga natin yun, napakabugok daw ng mga kasama ko sa kanya yung napakabugok, superlative degree yun Siguro po, maliwanagan ko nga din po, ano ba ang tinatawag sa bang nanggaling salitang bugok? Yung salitang ugat noon na bugok. Alam ko sa itlog ginagamit yun oo. Ang nabubugok itlog. Yung hindi na talaga mabibisa. Oo. Sino ba mukhang itlog? Talagay ko, kung magtatanggal ng piluka, makakalata sino mukhang itlog.
Ganun ba yun? Opo. Pakiulit mo nga yun. Sa Manila na napapanood din siya sa Mindanao. Hindi ang ibig sabihin, naroon siya. Sino naman ang mag-iisip mo, kapatid, na kahit naman napakabugok na kamukha ng kanyang mga alalay, hindi siguro iisipin yung ganun eh. Tama, kung laitin yung mga alalay, napakabugok. Hoy, kung alalay at alalay din lang naman, mas maipagmamalaki alalay ko. No? Kaysa dyan sa dalawang alalay mong taga-amin. Ha? Ay ngayon, hindi bale, okay lang yan. Basta pinatutunayan lang natin, hindi totoo yung sinasabi nila na hindi sila nagsasalita ng masakit at hindi sila naninira. Napakabugok. Eto pa, marami pa sila sinabi. Tuloy natin, kapatid namin. May termino pa siyang ginamit, kapatid na John, kapatid na Rene, simple stupidity raw yung paniniwala na God is everywhere or God is omnipresent. Patutunayan po namin sa inyo mamaya, mga magulang at mga kaibigan, na yung sinabing yun ni Mr. Soriano, kapatid na rin Stupidity? oo, ay tahasang paglapastangan niya Kasi sa ating Panginoon Diyos. yung stupidity. Paghamak niya sa ating Panginoon Diyos. Kasi yung stupidity, kung tiningnan natin ang diksyonaryo, yan ay ang terminong katapat yan, hangal, tanga, bobo, ungas, ganun po mga... Pero kung iyan ay ating ibabalik kay Mr. Soriano, tama lang sa kanya. Opo. Pero doon sa sabihin niya na yung mga naniniwala na ang Diyos ay nasa lahat ng dako o nasa lahat ng lugar, stupido, hindi akma sa kanya. Akmang-akma. Lapat na lapat. Sino mo ito sinungaling na bularang ito? Meron ba akong sinabing stupido? O, tinan mo, hindi marunong mag-analyze ito. Nakakahiya kayo. Laki-laki ng central nyo. Hindi ba? Opo. Sabi ko, simple stupidity. Iba yung stupidity kabularang kaysa sa stupido. Tanga. Temo. Ano ngayon na itatawag ko sa'yo kung di nga tama yun? Kalbo na lang. Oh. Ayaw mo ng tanga. Talaga naman katangahan yung sinasabi mo eh. Iba yung stupidity kaysa sa stupido. Ayun. Mabuti po nga po. Ang stupidity, it is the act, it is the maaaring karakter. Pero yung stupido, yun mismong tao. Wala naman akong sinabihang stupido eh. Ang sabi ko, simple stupidity. Huwag mo naman iligaw ang tao, kabularan. Napakalaking katangahan naman yan. Ngayon, nilagyan pa nila ng kahulugan yung stupido. Ungas daw, hangal, bobo, hangal. Yun ang mga binigay nilang kahulugan. Ako daw yun. Sa inyo daw akmang-akma. Sa akin daw akma-akma, bobo, ungas, tanga. Bakit pinapatulan mo ko? Ako pala'y bobo. Ungas, tanga. Ba't hirap na hirap kayo ng pagpatol? At pati oras hirap na hirap kayo kung saan kayo pupunta. O magkakabargada ito. Naawa ako sa inyo, sa inyong iglesia. Ang laki ng iglesia nyo, ganyan ang idinidisplay nyo sa taong bayan, nakaka-stupiduhan. Di ba? Yung stupidity, ka-stupiduhan. Wala akong sinabing stupido, kundi ang sinabi ko, stupidity. Diba? Ginagamit ng court yan eh. Ang korte ginagamit yan, kaya alam ko, yan ay legal na salita. Yung stupidity. Nakabasa ako minsan eh, sabi, it's a bundle of stupidity. Meron akong ganong nabasa, hindi ko na lang matiyak eh, no? Kaya masasabi natin, sinasabi ko, yung katarantaduhan. Yung act, pero hindi ko sinabing ikaw stupido. Sabi ko, hindi ko sinabi, kundi sabi ko, stupidity. Nililiwanag ko lang para wag niyang mailigaw yung mga tao. Tuloy natin, kapatid namin. Masyadong pinaggagagamit. Sa bagay, sa isang banda, mabuti rin yung pagkainin na napunta sa surplus, pag-aagawan yung kapatid na Rene, ha? May mga tinatawag pong Slightly used. Slightly used nga lang. May karugtong po dyan eh. Sinasabi na iba. Ngunit totally damaged. Yan ang mahirap eh. Slightly used pero totally damaged. Yun daw isip ko, hindi ko masyadong ginagamit. Sa bagay, maganda raw yung pag yun na napunta sa surplus, pag-aagawan. Dahil slightly used. Dinuktungan naman ng kanyang kasama, may kadukpong po yan slightly used, totally damaged. Ay, ibig sabihin, para doon sa magkakasama, yung isip ko, slightly used, totally damaged.
Pero yung palang yung isip na totally damaged, hindi nila kaya. Bakit po? Hanggang hindi nila masagot yung batian kung banal na halik ko. Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo ka rin. Iglesia ni Cristo. Pambati sa lahat. Hindi nila masagot. Yung isip na totally damaged, hindi nyo matutulan. Oh. Asan ang sagot nyo? Asan yung tatlong hangin sa Apokalipsis na hinahanap ko sa'yo? Apat yun. Isa lang ang pinaliwanag nyo. Opo. Apat yun, ha? Yung nasa Apokalipsis, 4 na anghel ang may hawak, kaya 4 na hangin yun. Asan yung tatlo? Isa lang ang pinaliwanag ni Kabanalo. Asan yung tatlo? Di hindi alam ng sugo nyo. Pag may nakaunawa ng tatlo, mas sugo yung kaysa sa sugo nyo. Hindi ba gano'n, kapatid? Okay. Kung ganyan ang paratang po sa atin, na totally damaged, mahirap itong humarap sa fresh na isip dahil itong sinatawag nilang totally damaged, namimilipit si Kabularan. Di lalo na yung, kumbaga, yung first-handed na... Brand new, kumbaga. Brand new, kumbaga. Hindi brand new. Ibig nila sabihin doon, yung isip na gamit na gamit. Opo. At yun ang lumalabas, yun ang isip nila gamit na gamit. Bagay talagang gamit na gamit yung isip nila eh. Saan po? Kung paano magkakakuha. Tuloy natin yan. Isipin po ninyo, para kayo'y sumama, makinig doon sa taong baliktad ang isip. Yung lang, baliktad ang collar eh. Medyo mabigat na. Wala naman sa loob ng operating room eh, baliktad yung collar. Ang karaniwan nakikita natin baliktad yung collar, kapatid na. Mga pasyente, pangklaseng pasyente. Yung mga nag-o-opera doon sa operating room, Pero kung lalakad-lakad sa kalye, baliktad ang collar. Ito si Mr. Soriano, hindi nga baliktad ang collar, pero ang baliktad naman iisip. Sino kaya ang baliktad ang isip? Yun daw nasa operating room. Yun daw ang alam niya baliktad ang collar. Kabularan, walang collar yun eh. Walang collar, hindi baligtad. Yun, hindi pala lang isip malabo sa'yo, pati mata mo malabo. Pumunta ka uli ngayon sa operating room at matututunan mo na wag mo na ulit sasabihin na yung nasa operating room, baliktad ang collar. Wala akong alam na doktor na pag pumasok sa operating room, babaliktad rin yung collar. Wala nun eh. Ano pong kaugnayan kaya nandun sa kailangan baligtarin? At saka hindi, wala na talagang collar yun, kapatid na Dani. Dahil yung talagang operating dress nila na tinatawag, wala talagang collar yun. Ngayon ako raw, hindi bali na raw ikasanang baliktad ang collar. Huwag lang baliktad ang isip eh. Ito kasi Soriano, baliktad ang isip. Pero ako parang may alam akong baliktad ang isip, Brother Eli. Alin? Yung nagtuturong yung tangke, hinihila ng eroplano. Alam mo yung Kabularan. Brad Josel, yung nagdadamit ng morning dress kapag gagabi. Lalong baliktad ang isip. Oo. Paano ngayon yan? Ay, naku. Pero hindi sila naninira. Hindi naninira yan. Pero kung magsalita, manermino, napakabugok. Ungas. Baliktad ang isip. Slightly used, totally damaged. Ano pa? Alin kaya talaga isip ko? Slightly used, totally damaged o baliktad? Alin kaya ron sa kanila sinasabi? Tuloy natin. Tsura ng espiritu, ayoko nang isipin pa, baka maloko ka, sabi niya. Palagi ko hindi na siya maloloko dahil sa... kaya nga... Palagay ko raw, sabi niya. Hindi ko Palagay ko hindi na siya maloloko dahil sa... Ibig niya sabihin, luko-luko na tayo. Ganyan niya eh. Di ba? Sige, next. si Nabales at si Reste. Parang mga lata ng bagoong na walang laman yan dalawang yan. Nakakalimutan. Alam mo si Kabularan nagbabanal-banalan lang sa harap ng camera eh. Bakit po? Pero nakakalimutan niya kung minsan na nagbabanal-banalan lang siya. Kaya nakakalusot yun talaga niyang pagkatao. Eto mo, napakabugok, baliktad ng isip. Para daw... lata ng bagoong na walang laman. Kaya naman ni kapatid na Reste. Sabi nga ni Hindi siya naninira niya. Hindi siya naninira. Napakamaginoon naman ni Kabularan. Kaya lang, hindi na nilalagay ang bagong sa lata ngayon, ano? Madaling makontaminado yon sa bote na inilalagay. Tuloy natin. Tuwiran dyan ni Aling Eli,
yan daw pakikibagay lang ng ating Panginoong Kristo. Aling Eli tawag sa akin. Magandang gabi sa'yo, Aling Bularan. Kung saan-saan na napapunta ito si Kapularan, oh. Ano siya, he is trying to portray himself as a holy man. Ganon sila, hindi sila naninira, mga kababayan, mga kaibigan, mga minamahal, mga magulang at mga kaibigan. Magalang siya eh. Kasi yun pinag-aralan niya yun. Pero unaware siya na sometimes lumulusot din yung talaga niyang pagkatao na siya'y parang kanto boy. Yung kanyang mga termino, napakabugong, baliktad ang isip, totally damaged daw tayo. Yan mga nila yan eh. Mga nagdi-display na sila. Kasi alam mo, pagka ikaw ay umaarte ka lang, madudulas ka talaga eh. Ayun, nadudulas siya eh. Eto pa. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.